everyone! Ayan na po, let's start ulit sa ating usapang financial. So, ang topic natin for today is yung masarap mabuhay ng simple. Pero, paano natin i-define yung simpleng buhay? Yan po yung i-discuss natin or tatalakayin natin. Anong klaseng simpleng buhay ba ang gusto natin? So, i-request po natin yung ating mga kaibigan dyan na meron pong mai-share about sa simpleng buhay. Anong klaseng simpleng buhay ba? Marami naman kasing, marami naman kasing sasabihin natin, simpleng buhay lang sapat na. Gaano ba kasimple? Define the simplest lifestyle na gusto natin. Okay, so invite po natin yung ating mga kaibigan, mga kapwa content creator, pwede din kayong mag-join dito. Yan, so hintayin natin na merong mag-join sa atin sa usapang simpleng buhay. Okay, so let's wait po sa mga magjo-join sa atin ngayon. Ayan. Good afternoon everyone! I hope na nakapag-lunch na kayo at ready na po tayo sa pag-usapang simpleng buhay. Gaano ba kasimple yung buhay na gusto natin? 'Di ba? Ayan, nasa na ba yung natin? Okay, so i-discuss natin, no? I hope na meron kayong makuhang lesson. Kahit konti lang man, may i-share ko po sa inyo. So, lagi nating sinasabi na masarap ang buhay na simple. Gaano ba kasimple? Yan po yung tanong natin. May nagsasabi na basta't may makakain ng 3 times a day, okay na. Ang tanong, paano naman kung merong magkakasakit sa pamilya natin? 'Di ba? Hindi naman pwedeng ibayad sa ospital yung makakain lang natin everyday. 'Di ba? Hindi naman natin syempre may nagsabi din na mapag-aral lang ang anak. Yun yung priority natin. Okay? Ayan. So, hintayin natin yung ibang natin. Kasi, okay. Okay. So, yes, priority natin pag-aralin yung mga anak natin. Pero, dapat bigyan din natin ng priority na makapag-ipon tayo para sa sarili natin. Okay, so basta may maayos na trabaho, okay na, 'di ba? Basta okay, so hindi talaga, no? Hindi talaga hindi madali ang sinasabi nating simpleng buhay. 'Di ba? So, meron tayong mga kakausaping mga kaibigan natin. Ayan. So, hintayin natin na magjo-join po yung mga kaibigan natin at usapan natin gaano ba kasimple yung buhay na gusto natin. Okay? Hi, Ma'am Fel! Hi, Ma'am Janice! Thank you for watching. Okay, so, simpleng buhay. Yes, simpleng buhay gusto natin. Pero,
mas maganda din, simpleng buhay na meron tayong sapat, no? Sapat na i-sustain sa daily needs natin, 'di ba? Napakasimpleng buhay ang gusto natin. Pero hindi po simple pag hindi natin naibigay sa pamilya natin yung sinasabi nating simpleng buhay. Hi, good morning po from KC watching si Ma'am Fel. Ayan, magjo-join din yan pag ready na si Ma'am Fel. Ayan, tinapat ko talaga Ma'am Fel na 2 p.m. kasi alam ko busy-busy yung morning mo. Ayan, so shout out natin yung ating kasamang si Ma'am Fel, yung si Coach Fel na nasa Middle East naman yan. Ayan. Alam ko boring yung usapan natin. Pero I hope na kahit na boring yung usapan natin, makakabigay din tayo ng konting aral man lang, no? Konting kumbaga mai-share namin sa inyo kung gaano kahalaga ang pag-usapan natin ngayon, 'di ba? So, hindi. Yes, hi Ma'am Fel. Gaano ba kasimpleng buhay ang gusto nating ibigay sa pamilya natin? Yan po yung topic natin, Ma'am Fel. 'Di ba? Kasi usually kasi sinasabi, simple lang buhay na gusto ko. Makakain sa araw-araw, 3 times a day. 'Di ba? Pero, isipin natin, simple. Oo nga, simple, no? Hindi naman siguro simple lang yung tawag nito. Hindi naman siguro masasabi nating simple kung hindi natin maibigay yung pangangailangan ng pamilya natin. Agree po ba kayo dyan, Ma'am Fel? Sige po, kahit nasa ano lang kayo, nagwa-watch kayo, pwede kayong mag-interact. Sige po. Ayan. Ma'am Pel, babasahin ko po yung comment mo. Gaano ba kasimpleng buhay ang gusto natin para sa pamilya natin? Yes, oo. 'Di ba? Masarap ang buhay na simple. Ang mahirap lang ay kung paano natin i-define yung totoong meaning ng simpleng buhay. 'Di ba? Kontento na ba tayo sa simpleng buhay na meron tayo ngayon? Yun ang tanong. Ayan, Ma'am Fel, sagutin mo ako. Kanina pa ako nagtatanong. Yes, tama. 'Di ba? Simple na mag-grant yung needs talaga ng family natin. Kaya kahit nga ano no, kahit na anong simpleng buhay, kailangan pa din nating kumayod, syempre, para mai-provide natin yung needs ng pamilya natin. 'Yon. 'Yun yung dapat nating gawin. Kasi pag kontento na tayo sa simpleng buhay, okay ka na. 'Di ba? Laging sinasabi ba, kung sa Bisaya pa, bahalag saging basta labing. Kontento ka na ba sa buhay, 'di ba? Kontento ka na ba sa buhay na saging ang kinakain? Hindi naman ganoon kasimple. Simple na maibigay mo lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. 'Yun yung simpleng buhay. Pero, no, simpleng buhay na naibigay mo sa pamilya mo. Yun yung kailangan natin. Hi po, thank you for watching, Ma'am Joylyn Macero. Hello po. Isa-shout out po natin. Ayun. So, yun, simpleng buhay na maginhawa naman. 'Di ba? Namimiss ka natin yung simpleng buhay ng oldest life natin, no? Yung masaya tayo, kumakain tayo ng sabay-sabay. Pero, yun.
Gusto ko talagang tanungin ito si Ma'am Fel. Kaya mag-join ka na, Ma'am Fel. Gusto kitang tatanungin dito. Ayan. Okay. Hi po. Thank you for watching. Itana. Itina? Si Ranas Nam. Hello po. Good afternoon. Ayan. Okay. I think ready na si Ma'am Fel. Ready na po ba si Ma'am Fel? Gusto ko katandim si Ma'am Fel. Ang galing-galing ni Ma'am Fel kasi. Hello, Ma'am Fel. Andyan ka na? Si Coach Eileen parang nagwo-work. Ayan. Busy sa work yata si Coach Eileen. Magaling din tong si Coach Eileen eh. Ayan. Okay, so, di ba? Ayan. Okay, so, pag-usapan natin. Okay, so meron pang nagsasabi na mapaaral lang ang anak, ay kontento na, di ba? Paano kung mawala ka or yung breadwinner, di ba? Ikaw mismo, breadwinner ka, tapos mawala ka. Eh, kontento ka na sa buhay na meron ka ngayon. Ayaw mong gumawa ng mas, di ba? Mas nakakagaan sa pamilya mo. Kasi okay ka na eh, kontento ka na. Di ba? At sinasabi pa, ayaw ko nang magkaroon ng maraming pera kasi hindi mo naman madadala yung pera. Yes, hindi natin madadala yan. Pero alam ba natin na pag may maiwan tayo sa kanila, mas, di ba, gagaan ang buhay ng mga naiiwan natin. Di ba? Hindi mo madadala sa langit ang pera. O, diba? Hindi daw madadala sa langit ang pera. Kaya okay na ako, simpleng buhay. Kontento na ako. Pero, di ba? Kailangan ng nasa lupa. Di ba? Kailangan ng pamilya natin na iiwan natin. Kaya huwag po natin sasabihin na, okay na ako dito. Di ba? Okay na ako sa lifestyle ko ngayon. May makakain lang 3 times a day, okay na ako. Simpleng buhay, ika nga. Diba? Pero hindi natin masasabi na pag may kinakain ka every day, 3 times a day is contento ka na dyan. Yan ba yung simpleng buhay na gusto mo? Diba? Okay, so meron pang sinasabi na okay. So, okay. Alright. Hindi daw mabili ang kasiyahan. Yes, hindi natin mabibili ang kasiyahan ng isang tao. Pero, makakabili tayo ng pampasaya sa isang tao. Tama ba? Di ba? Tama ba ako? Masaya na ako kahit wala akong pera. Tanungin kita, wala kang pera ngayon, may kailangan kang bilhin, masaya ka ba? Ganun ba kasimple ang gusto mo? Simpleng buhay. Kasi usapan natin, simpleng buhay. Simpleng buhay, wala kang, syempre kailangan natin na matuto. Eh? So, kailangan nating matuto para yung simpleng buhay na gusto natin na maibigay din natin sa pamilya natin. Hi, Coach Rose. Ayan, si Coach Rose from Isabela. Try nga natin i-invite si Coach Rose kung ready ba siyang magbigay ng okay, so mukhang busy si Coach Rose. Ayan. Okay, so busy si Coach Rose kaya wait tayo sa mga coaches na ready
Reading magbigay ng kanilang point of views regarding sa usapan natin. Ayan, so shout out natin yung ating mga viewers dito. Si Coach Rose from Isabela. Ayan, si Ma'am Fel. Okay, so nasaan na ba yung iba pa nating mga kasamahan? Okay? Ayun. So, hintayin natin yung iba pa nating kaibigan. Okay, so ang totoong simpleng buhay is yung maibigay natin yung pangangailangan ng pamilya natin na hindi tayo nahihirapan kung saan tayo hahagilap. Yun po yung simpleng buhay na masaya. 'Di ba? Agree po ba kayo dyan? Pa-heart nga dyan kung agree kayo. Ayan. Sa mga viewers natin dyan, sa 2 million viewers natin, kung agree po kayo sa sinabi ko, pa-heart nga dyan. Pabigay naman ng heart dyan. Ayan. Or pa-heart ng ganyan. 'Di ba? Okay. So, syempre, may mga guidelines tayo, no? 'Di ba? May mga guidelines tayo para maibigay natin ng magbigay natin yung simpleng buhay na kailangan ng pamilya natin. Syempre, simpleng buhay na hindi ka mahirapan kasi nga, 'di ba? simple lang ang buhay na gusto natin. Yung maibigay lahat ng mga pangangailangan ng pamilya natin. At syempre, yung yan, ready na si Coach Phil. Okay. Hello, Ma'am Fel. Ayun, no, diba? Good morning from KAC. Ayan, maga-maga pa yung mata ko. Good morning po sa inyong lahat here in KSA. Ayan. So, biglang dumaan lang sa aking pag-check and nakita ko si Miss Berna. At yan, ready na mag-mission. Napaka-productive ngayong Wednesday date. Ayan. Madalian lang, Miss Bernadette, kasi magbe-busy na rin. Nako. Yes, appreciate po yung time mo, Ma'am Fel. Ano ba yung question natin? Napakaganda ng question nyo, Miss Bernadette. Parang nabuhayan ako ng loob. Magandang morning ang pagkakasabi ng question mo sa akin. Yes, oo. Yun nga yung topic natin. So, masarap ang buhay na simple, 'di ba? Pero paano natin i-define yung simpleng buhay na gusto natin para sa pamilya? Ayan. Kasi Miss Bernadette, iba-iba ang definition natin or pagkakahulugan ng simple. Di ba? Para po sa akin, pag sinabi pong simpleng buhay, yun nga na-comment ko po sa comment ko kanina na simple lang siya na magagrant mo kung ano yung needs ng pamilya mo talaga. Ngayon, ang pangalawang tanong is ano po ba yung talagang needs ng family natin? Yan po yung kasunod na tanong eh. Kasi pag sinabi po nating mahirap, talagang mahirap. Depende rin kung anong klaseng definition mo sa pagiging simple. If you're going to look at it on a different side, simple na kailangan ba luxurious? Kailangan ba may mansion ako? O di ba? Nasa sa atin po 'yan eh. Kailangan ba may tulad niyan, yung mga needs po natin, gusto ko may bahay ako. Kailangan ba yung bahay pang-Burj Arab, di ba? Pang-Burj Arab ng Dubai eh. Ano, mga 7-star hotel ba? O mga mid-scale na? O yung mga pang 2-star, 3-star? O nasa sa inyo po yun eh, kung how you define being simple in life. Pero ang pinaka-importante po, being simple is how you grant all the needs of the family. Siyempre po, sasabihin po natin, no, naku, okay na ako. Kakain ako ng almusal,
tanghalian, di ba? Dinner. Oh. Pero actually, sa mga Pinoy, 5 times a day na kumakain eh. Meron pang merienda dyan, meron pang corn. Di ba? Na-miss ko daw yung corn. Di ba? Meron pa talaga 5 times a day na kumakain yung Pinoy. So, this is it's how we define po talaga na simple. Pero kung tutuusin po, ang para po maging happy po ang lahat, at syempre, wala naman po naghahangad na mahihirapan po tayo lahat. Continuous suffering. Kasi tayo po yung hawak eh. Kaya po, kailangan, unang-una po yung hindi daw time management, Miss Bernadette, mindset management. Yeah. Mindset. Yes. Ano po yung mindset nyo? Okay na po ba kayo kung ganyan na lang? Okay naman po, wala naman pong masama doon eh. It's just that, ready po ba kayo doon sa mga mangyayari sa buhay natin na hindi natin makontrol? Na marami po tayong, after that marami po tayong tanong na, or sasabihin na, sana pala. Ayan. Marami po yung mga sana natin, once na meron na po tayong na-experience in life na hindi po natin ina-expect. Kaya ang maganda po, habang malakas po tayo, habang pinagkakaloboan pa po tayo ng mga blessing na alam po natin na hindi naman natitigil. It's up to us kung paano natin po i-take advantage. Siyempre po, unang-una is learning. Kailangan po natin malaman. Kasi kung hindi po natin naaalamin, wala po talagang mangyayari. Hindi naman po bababa yung mangga sa atin ng personal at magpapakain po sa atin. So, kailangan po natin na let's say, nasa puno siya, kailangan natin po siyang kuhanin, o di ba? Kailangan po natin i-take advantage yung mga blessing na, kuminsan po kasi we need to be very sensitive around us eh. Hindi mo alam na yung person po na iyan, siya pala yung binigay ng Diyos na magiging instrumento. Because for me po, I believe na all of us are soldiers, all of us are instrument of God na ma-share natin kung ano po yung blessing na binigay sa atin, the gift that He's given to us to be shared to another person. Yan po yung para po sa akin. Kaya kung gusto niyo po maging simple yung buhay that you can grant the needs of your family members, kahit na ano pong excuse natin. Dito po sa mundo, dito po sa dunya na sinasabi, we are travelers. So habang nandito po tayo, may maiiwan po tayo. And then we want our legacy na maiwan sa mga pamilya natin, mga anak natin, na hindi po sila mahihirapan. Siyempre po, sasabihin ako, mahirap yan kasi ngayon ganito, ngayon ganyan, ganyan. Pag nag-start po kayo sa negative, kasi hindi lang po kayo nag-iisa, kung kayo po'y nahihirapan, mas marami pong nahihirapan. Pero kung yung pong mindset management nyo is higher than you are, so I doubt po na hindi nyo makakamit po yung gusto nyo. It might not be ngayon, pero I'm sure po na you will harvest soon. Yun lang po, Miss Bernadette, and I thank you. Ay, nakaka-touch naman po yung advice ni Ma'am Fel. Diba? Siyempre, meron tayong iba't ibang point of views, no? Kung ano po yung gusto nating simpleng buhay. Gaano ba kasimpleng buhay ang gusto natin? Meron naman kasing simpleng buhay, kagaya ng sabi, kung sa Bisaya, Ma'am Fel, no? Bahalag saging, basta loving. Oh, nagets mo ba yun, Ma'am Fel? Bisaya yun eh. Kahit kumakain ng saging, no? Basta nagmama. Diba, nandun yan to. Yes, diba? So, which is, kung choice nila yon na kahit na saging sila araw-araw, hanggat nagmamahalan sila, ay happy sila. Pero, ang totoong happiness is, yung naibigay mo lahat ng gusto ng pamilya mo. Ang totoo po kasi para po sa akin, I don't want to step up or out on the opinion po ng iba. Para po sa akin, yung totoo pong pagmamahal sa pamilya mo is nandyan ka lagi, and at the same time, you really do your best. Kasi siyempre, at the end of the day, Allah will going to provide. We know, Allah will going to provide. Kasi alam niya kung ano yung kapasidad natin. But we need to do our part. Being correct. Being a family member. So that's your gift na binigay ng Diyos o ni Allah sa atin
that's your part. Kasi sa atin po kasi we are unique. So may yung mga bagay na alam mo na hindi ko alam. So yung bagay na alam ko na hindi mo alam. So that's the gift already. I think that's the first step, Miss Berna. Yung mga kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay, alam niya lahat. Alam ko na lahat. You cannot say that kasi we are designed eh. We are designed by God. Ito para sa kanya. Ito para dito. Ito yung galing nito. Ito magaling siya dito eh. Ito yung gift niya. So, it's about collaboration. Ang ano lang po sa atin is talagang we need to find our purpose in life. Hindi naman kailangan na, naku, may 1 million ako, itong bibigay ko. Di ba, hindi naman po ganun na when it comes to monetary na, ito may pera siya. So, ito yung ano niya or something. Although, meron naman po talaga na pinagkalooban ka ng Diyos na meron ka nito. So, you need to share. Yung iba naman po, hindi naman kailangan ng monetary yung bibigay mo. Gift is the gift that na binigay ng Diyos sa'yo. Kaya learning, binigyan ka ng wisdom, so you need to share the wisdom. So now it's up to you. You're going to take it or you're going to leave it. Are you going to fight for your dreams o nandiyan ka na lang maghihintay? Hindi naman kasi pwede na yung maghihintay ka na. Diba? Nako, sana ihulog ng Diyos yung ihulog yung star para sa'yo, di ba? Sana gusto mong abutin yung langit, pero ayaw mo namang umakyat sa hagdanan. Parang ganun lang. No? Simple lang talaga, Miss Bernadette, di ba? Kung simple lang yung gusto mo, hindi naman po pwede na ihulog na lang sa'yo. Gusto ko magkaroon ako ng bahay, huhulog lang sa'yo yung bahay mo. O, di ba? Ihulog lang yung mga pinamalengke mo, o, di ba? Parang sinabi ko na sana ihulog na lang dito sa bahay yung pamamalengke ko, di ba? Para hindi ka naalis. Para hindi na ako naalis, mag-prepare, o, di ba? So, it's nasa sa po talaga kung ano po yung gusto natin sa buhay. At wala pong ibang makakapag sabi sa inyo kung ano po yung gusto ninyo. It's just that sa amin po, or sa akin, just to share, nasa sa inyo po. Gusto nyo po ba ng simple na nagagrant nyo yung gusto ng family nyo? Or mas gugustuhin nyo po na continuous po yung blessing na simple na ready tayo doon sa mga bagay na hindi po natin inaasahan. O siyempre po, hindi naman po natin hawak yung buhay natin eh. Anytime. Yes, correct. Anytime. Kaya po lagi kong nababanggit, sana pag inano ni Allah is sana I'm worthy to come back, no? Sana yung time na ready. Yung you are ano ba tawag doon? Karapat dapat. Naging makata na ako, no? Karapat dapat. Naging makata. Yes, oo. Karapat dapat. Accepted yan, Ma'am Pel, kahit maging makata ka dito. Accepted yan dito. Actually, naging makata ako when I joined the IMG. Kasi ang lalalim talaga ng mga Tagalog natin eh. Tagos sa mga puso yung yung mga terminologies na ginagamit. Yung mga karapat dapat, gaano ba kahalaga, ayan, yung mga dapat nating. Kasi talaga pag hindi mo talaga siya pag-aaralan, you will not, sabi ko nga, if you stop learning, you stop growing. Totoo naman. Yeah. Correct. So, yun lang, Miss Bernadette, and I need to go. Maraming salamat po sa inyong time, and I'll see you next ano ba, Miss Bernadette? Next live. Topic. Yes, next topic natin. Yes. Topic. And thank you so much, Ma'am Fels, for sharing your wisdom, and thank you talaga. Thank you sa pag-join sa natin, sa usapang syempre usapang naman to, no? Para makapagbigay tayo ng syempre makapag-share tayo ng thoughts para sa ating mga viewers. Thank you so much, Ma'am Fel. See you sa next time ako. Thank you. Thank you, and God bless po. Ayan. Thank you, Ma'am Fel. Okay, so thank you so much no sa ating Coach Phil. So, by the way, si Ma'am Fel po is certified financial planner na din. Okay? So, associate financial planner. So, certified. Okay, so lang ni Ma'am Fel. And sa mga gusto pong magpa-advise din kay Ma'am Fel, syempre, nandyan po siya sa KSA. Alright, thank you so much, no? And let's okay. Magre-request tayo ng paaakyatin.
Ayan, paakyatin natin si Sis Benedicta. Okay. Busy daw si Sis Benedicta. Okay, so, dagdag natin, no? Okay. So, idadagdag po natin yung ating, um, syempre yung ating personal advice. Alright. So, yung topic natin is about simpleng buhay. Gaano ba kasimple ang buhay na gusto natin ibigay sa pamilya natin? Syempre, gusto natin ng simpleng buhay. And, ayan. Okay. So, simple nga ba ang buhay na gusto natin na ibigay sa pamilya natin? Gaano kasimple? So, nakadepende po yan sa atin. Kung happy na tayo sa mga naibigay natin sa pamilya ngayon, then that's yan po yung gusto nating simpleng buhay lang ay happy na po tayo. Pero may mga, syempre meron tayong gustong, paano ba sasabihin yan? Gusto natin na masaya yung pamilya natin. Gusto natin na masaya yung lifestyle na meron tayo. Okay? So, pero gaano ba kasimple? Nakadepende yan sa atin. Kung happy na tayo, kung ano yung maibigay natin sa pamilya natin, then yan lang yung gusto natin. Ayan. So, kailangan na lang nating gawin kung ano yung nararapat nating gawin para maibigay natin yung happiness na deserve naman ng family natin. Okay, so I hope na meron kayong natutunan sa advice po ng ating isang coach natin na isa ding OFW, no? Isang second generation OFW in Saudi Arabia. Okay. So, hintayin natin yung ating mga kaibigan na gusto pang magbigay, no? Magbigay ng additional thoughts. Alright. Okay. Ayan, nawawala po yung ating mga okay, so wala na bang magbibigay ng ating words of wisdom na may share po natin sa mga viewers natin? Ayan guys. Ayan, sa ating mga viewers, pwede po kayong umakyat. Makichika na din sa inyo. Ayan. Invite natin yung ating mga friends naman. Ayan, so thank you po sa mga nag-watch, sa ating mga viewers dyan. Pwede po kayong mag-request na mag-join at magchikahan po tayo, no? So, usapang ano po tayo?
usapang life, no, lifestyle. Ayan. Anong lifestyle ba ang gusto natin? Anong klasing lifestyle? Ayan, nandyan na yung ating kaibigan na nasa Singapore. Hello, Coach Aijeline. Hello, Coach Aijeline. Ayun, thank you so much for joining me. Ayan. Hi, Coach Aijeline. Watching, Hello, joining from Singapore. katatapos lang paligo ng alaga tsaka nag-prepare for our dinner. Ayan. Okay, so matanong ko lang kasi ang topic natin ngayon. Magpo-fold pa ako ng damit. Ayan. Yan. So, ganyan yung life ng isang OFW. Sa mga hindi pa nakapag-experience ng pagiging OFW. Ayan. I-watch niyo po si Coach Aijeline. Si Coach Aijeline is nasa Singapore. Ayan. Ayan. Aijeline, ang topic kasi natin ngayon is, sabi nga, masarap daw ang simpleng buhay. Pero paano natin i-define? Paano natin i-define yung simpleng buhay? Anong simpleng buhay ang gusto mo para sa pamilya mo? Sabi nga nila, masaya daw yung simpleng buhay, kahit wala daw pera, masaya. Nagkakaaway yung mga tao sa pera eh. Diba? Di ba? Oo. So, So, ang sa akin naman, ang meaning ng simpleng buhay, yung tahimik, siyempre, financially freedom, di ba, stable. Ganda yun ang simpleng buhay. Tapos, walang utang, walang pumupunta sa bahay mo na magkakatok para sa utang, 5, 6. And then yung, like I said, financially freedom, wala ka nang iisipin, andyan na yung passive income na nabibenefit mo na kasi nung bata ka pa, nung malakas pa tayo, di ba? Nag-start na tayong mag-ipon. So, madali na lang yung buhay natin. Yes. Sorry to interrupt. What, darling? Hairband. What kind of hairband? It's there on the floor. yun, no? Di ba? Ang ganda ng sinabi ni Coach Aijeline. Simpleng buhay na walang utang, na may pera, masaya ang pamilya, nabibili kung anong gustong nabili. Yun yung simpleng buhay. So, nasa sa atin lang talaga kung paano natin i-define yung simpleng buhay na gusto natin. Yes, correct yun, correct. Tapos, tawag nun, nagbabakasyon na lang tayo, Wow. di ba? Vacation galern. Di ba? Vacation galern na lang tayo. Tsaka, kung ano man yung gusto nating bilhin, mga pagkain, ganun. Kung alam nyo yung isang artista na talagang stable na sa financial sa pera talaga. Kung alam yun stable na siya, no? So, ang ganda ng lifestyle niya, no? Nung hindi niya na tinitignan yung presyo ng sampo. Ba? Bibili ka ng sapatos. Ano ba yung una natin tinitignan? Comment nyo nga. Di ba? Kung sa akin, presyo. Presyo, di ba? Binabaliktad natin yung sapatos. Tama? Tama. Yung tag. Tama? Kasi natatakot, ay mahal. Kulang pera ko. Ganon. So, dapat, tayo, kung yung mga kailangan na hindi naman dapat kailangan, wag mo natin bilhin. Kasi mabibili mo naman yan pag nandyan lang yan di ba? Yung mga sapatos, bags, at mga dyan, nandyan lang yan Pero yung simpleng buhay na pangarap mo, kailan mo kukunin? Kailan natin kukunin? Diba hanggang na lang tayo? Hanggang sinasabi pa natin na sana yayaman ako. Sana may ganito ako. Sana ka na lang sana. Sana naman sana natin. Pero ano naman tayong ginagawa? Diba? Dapat
may gawin tayo para ma-achieve natin yung sinasabi natin sa simpleng buhay, ating lifestyle. Kung ano yung lifestyle mo ngayon, dapat baguhin na natin yun. Huwag na nating ipamana sa ating mga anak or sa ating mga next generation yung kahirapan. Kasi dapat, ngayon pa lang is nag-end na yung kahirapan, yung yung lifestyle natin ngayon. So yun lang masasabi ko, kasi ang goal ko kasi sa mga anak ko, alam ko na yung maranasan nila yung naranasan ko, di ba? So gusto ko yung kung ano yung gusto nila na tawag yun, kurso, ano yung gusto nilang puntahan, di ba? So magbibigay ko. Kasi bata pa naman ako, I'm 32 years old. So kaya ko pang ibigay, kaya ko pang maano yung sa mga anak ko. Kasi sinasabi ko kasi sa kanila, hindi ko pa mabibigay yung mga gusto nyo, pero may panahon yan na at ang gusto nyo, may bibigay namin yan ni Papa nyo. So for now, nag-iipon muna tayo, sabi ko sa kanila, at makukuha din natin. Yan yung maisi-share ko. Kaya, shout out sa mga OFW dyan, o sa mga employee, di ba? Huwag natin tanggalin as all. Kasi hindi tayo yumayaman sa pagiging empleyado. Diba? Yes. Mga amo ko. Yes, tama. Ang amo ko, empleyado yan sila, ha? Yumayaman ba sila? Hindi, yung company yung yumayaman. Wala pa akong nakitang, sabihin natin, wala pa akong nakita, ako sa akin lang, ha? Wala ko pa nakitang yumaman sa empleyado, kundi sa pagiging businessman, pagiging negosyante. So, yun lang. Yan, nasusunod ako Thank you ng so much, Coach Saijilin. So, napakaganda nung sinabi niya, no? Na masasabi nating simple yung buhay natin kung naibigay natin lahat sa pamilya natin. At syempre, walang kumakatok. Kasi simple nga yung buhay mo, pero may kumakatok, may utang ka. Maniningil sa iyo every... Tapos, simple nga ang buhay mo, pero sarado naman ang pintuan mo. Kasi, matatakot ka na merong pupunta sa bahay mo. Diba? So, Tapos, share ko, no, narinig ko, no, ano yung kinakatakutan mo na multo? ano Ano daw? ang kinakatakutan? Ano ba yung kinakatakutan mo sa buhay mo? Mag-start sa M. Ano yun? Sabi nila multo. Yung multo, nandyan lang naman eh. Mawawala lang na naman yan, di ba? Pag dinasalan mo na, or hindi na babalik. Tama? Mm-hmm. So, ano ba yung pinakakatakutan mo sa buhay? Maniningil. Maniningil! Im pala din. Maniningil. Maniningil yan, no? Tignan mo, kung maniningil yan sa bahay mo, kahit magtago ka, babalik ka rin sa'yo para Babalik at babalik yan. iwasan natin mangutang. Kung may mga utang po tayo, unahin po natin yung mga malalaki or maliliit, basta kaya natin. Kasi kahit doble kayod ka, kahit anong yung mga extra work mo dyan, gano'n. Pero pag may utang ka, babagsak ka pa. Hindi ka aangat. Yun sa akin lang, ha, hindi ka yayaman pag may utang ka talaga. Kung baon ka talaga sa utang. Kaya umpisan natin talaga na alisin yung kautangan. Ganun. So, I'm thankful talaga. So, isa pa pala, no, simpleng buhay kung wala kang utang. Ayun pala yun. Ganda yun. Kahit napakasimple mo, marangya nga yung buhay mo, pero kung may behind the scene, di ba, behind May the scene, may utang. So, ano pa rin, parang hindi pa rin simple yung buhay mo, di ba? Kasi may mga utang tayo. Kaya tanggalin natin yung mga, thankful ako, wala akong masyadong malaki mga utang-utang. Kasi kasi yung usapan naming mag-asawa na kahit, yun nga, simple yung buhay namin, hindi kami masyado maraming pero hindi kami nagpo-post sa Facebook na ganyan, na ganito, na mga social ganun. At least, wala kami mga utang. Walang ko kahit
wala kaming, hindi namin mabigay yung mga gusto ng mga anak namin, ganun, di ba? May mga time talaga na hindi namin mabigay. So at least, ang sinasabi ko sa anak ko, walang pumupunta sa bahay niya, kumakatok sa atin. Or yung tumatawag o magte-text para magbayad ng utang. So yun ang iniiwasan sa asawa ko. Kung naman natin bilhin na lang natin. Huwag na tayong utang. Yes. Yun, no? Napakaganda po yung napakaganda po yung sinabi talaga ni Coach Aijeline. Simple ang buhay mo kung wala kang utang. Kasi walang nangangatok doon na maniningil sa pintuan ng bahay mo. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga simple yung buhay mo kung everyday may kumakatok sa bahay mo. 'Di ba? So, ang kailangan lang natin is wag tayong kung baga na magpakakatotoo lang tayo sa sarili natin kahit na wala na tayong ibubuga, no? Bili pa din tayo ng bili kasi na sumusunod tayo sa uso, pero hindi naman pala natin kaya nababaon tayo sa utang. Tama ba, Coach Aijeline? Yes. Yes. Diba? Kaya ang ganda ng company, di ba? Ang ganda ng naturo sa akin ng company. Pero ever since talaga, wala akong masyadong malaking utang, yung mga ganyan-ganyan na thousand. Kasi bata pa lang kami, nagka-pamilya na kami, tinuro na sa amin ng parents namin, ama namin na dapat walang utang na ganyan. Kasi sa parents talaga nag-uumpisa. So, thankful talaga kay mother na hindi kami, sinabihan kami, inadvisean kami, nag-umpisa kami sa parents namin na sila is walang mga utang. So, yun. Shout out naman dyan sa ating mother. Hi, Ate Aileen. Miss na kita. Tahimik ang bahay pag walang makakatok sa bahay nyo. Yung parang sarap ng tulog mo na wala kang iniiwasan sa daan, di ba? So, yun. Straight yung mo, no? Straight yung pagkakalakad mo kasi wala kang iniiwasan. Yes, wala na yung liko-liko, zigzag, di ba? Hindi ka lumiliko kasi wala kang iniiwasan. Yun lang yung para sa akin, ang simpleng buhay is wala kang utang. Yun, ang sarap ng feeling talaga kasi yan ang anay talaga yun sa build tayo ng financial wealth natin, di ba? So, yun, debt management lang talaga. So, yun. Yes. So, thankful talaga na wala kaming utang ng mag-asawa na ganyan na malaki. So, yun. Yan, congratulations naman sa'yo. Di ba? Nakaka-inspire naman yung magsasabi na wala kang utang. Ayan, di ba? So, at least, no? Yung mga shout out from Japan. Hi, Ma'am Annalyn Barakel. Barakel mo yan? Yes. Pero hindi yung kalakihan, di ba? So, yan. Kaya sabi nga nila, hindi daw totoong Pinoy kung wala kang kung walang utang. So, ang kailangan natin gawin is, anuhin na natin yan. Kumbaga yung kasabihan na yan ay burahin na natin sa Pinoy. Kaya, diba? Kailangan na nating burahin ng na yan, yung kasabihan na yan. Hindi ka daw Pinoy pag wala kang utang. Yes, wrong mindset po yan. Kaya tanggalin na natin. Tanggalin na natin ang mindset na yan. Ayun, di ba? Ang galing lang ni Coach Aijeline, no? Ayan. Okay, so sa mga gusto po dyan na mag-attend ng ating financial literacy class, pwede po kayong mag-PM. Diyan sa Singapore, meron po tayo dyan mga coaches. Ayan po si Coach Aijeline. Every Sunday po, pwede nyo siyang ma-meet up. Pwede nyo siyang makabunggo dyan sa daan sa Singapore. At sasabihin, hi Coach Aijeline, pwede mo ba akong turuan? Ayun. Turuan para makawala sa utang. Yes, oo. Para mabigyan naman kayo ng tips ni Coach Aijeline. Yan.
Ayan, shout out sa mga nanonood. Magpa-shout out po kayo para ma-recognize po namin kayo. Ayan. So, shout out po sa ating mga viewers dyan. And thank you for sharing, Ma'am Elsie Antoniano. Ayan, yung isa nating ka-IMG member din. Thank you for thank you for sharing, sis. Ayan, I hope na meron tayong na-impart na konting kahit na pakunti-kunti lang po yung topic natin dito, at least ma-share natin sa mga kapwa natin. Kahit saan sulok ng mundo, pwede po kayong makipag-coordinate sa amin. Pwede kayong mag-attend ng mga financial literacy class. At least kahit konting idea or makukuha nyo po, mapupulot nyo sa mga didiscuss namin dito. Syempre, one day mapapasalamat tayo sa mga nagturo sa atin, no? Ayan. Okay. Coach Aijeline, ano pa yung mo dito? Ano pa yung ma-share mo sa mga kapwa natin OFW? Ayun. Ayan, shout out ko na lang din sa mga OFW dito sa Singapore. Di ba? So, meron po kaming financially literacy class para sa diniscuss ko kung gusto niyo pong makawala sa utang, di ba? So, yun, meron This coming Sunday na po yun, tama? This coming Sunday, right? Sunday na po. Ayan, PM me. Aijeline Agbunag po yung account ko. Para i-send ko sa inyo yung invitation, tsaka yung address. Address. Yes, oo. Yung address naman. Yan. Yan, So, shout out lahat ng mga OFW sa Singapore na gustong matuto. Live po yan, face-to-face. I-guide po kayo ni Coach Aijeline dyan sa Singapore na pwede po kayong mag-attend. Libre lang po yung pag-a-attend. And napaka-worth it po kung mag-attend kayo. Kasi yung learnings, hindi nyo mababayaran ng $1. Yan. Ayan, meet na lang po ako sa LT, sa Lucky Plaza 4 for 11 o'clock. Then, kung gusto niyo po makisabay sa amin mag-lunch, yan, sama po kayo sa amin. Kasi, yon magluluto pa ako ng lunch namin ng team. O, di ba? Para, naman, is masaya naman yung Sunday namin na magkakasama kami. Oh, shout out mo yung brother-in-law mo andito. Nagwa-watch po siya. Hi, Kuya Edgar. Ayan. Ayan. Kamusta? Nag-usap din kami kanina yan eh. Okay, sige. So yun po, sino po yung willing na mag-attend for free financial literacy class? This coming Sunday, pwede po kayong makipag-meet up kay Coach Aijeline dyan sa Singapore, sa Lucky Plaza po. Pwede nyo akong i-PM para i-advise ko po kayo kung saan nyo hahanapin si Coach Aijeline. Ayan. Even sabi nga ni Coach Berna, every Sunday ay free po ako. Kung gusto niyo po matutunan yung share namin, ang discuss namin about sa debt management, di ba? Lahat naman tayo is gustong makawala talaga sa utang, di ba? Para meron tayong ano po yun? Simpleng buhay. Yes, yung simpleng buhay na gusto natin. Kung gaano ba kasimple ang gusto natin, no? Anong klaseng simpleng buhay ang gusto na meron tayo? 'Di ba? Yang buhay. O, 'di ba? So, 'yun. Simpleng buhay na maranya. O, 'di ba? So, maganda 'yun. Hindi talaga free naman na i-discuss ko sa inyo. Basta willing lang kayong makipagkita sa akin o makipag-chat o kay Coach Berna. Free po yung ituturo namin sa inyo. Yes po. Yes po. At syempre, no, hindi po natin makukuha yung gusto nating simpleng buhay, no? Kung hindi natin i-apply sa sarili natin yung mga natutunan natin, syempre. Diba? Correct. Yan, Coach. Tama yan, Coach. Diba? Kahit ano yung i-discuss namin, kung hindi natin i-execute sa ating lifestyle, sa ating buhay, para maging simpleng buhay. Diba? So, kailangan natin
ano po yan, i-apply sa ating lifestyle. Yes, kailangan nating i-apply yung mga tinuturo po sa atin kasi syempre kahit na sino, no? Kahit na sino, kahit saan ka man mag-attend ng mga coaching, kahit sa pagda-diet, 'di ba? Ganon din. Sa pagda-diet, gusto mo mag-diet pero hindi mo naman ina-apply, hindi mo pa rin makukuha yung gusto mo. So sa financial Correct. literacy naman, nag-a-attend ka, nakikinig ka, pero hindi mo ina-apply, hindi mo din makukuha yung tinatawag nating financial freedom. Di ba? Yes. Exactly. Kasi Sa ang pag-aaral ganda ng naman, di ba? Sa pag-aaral naman, nag-enroll ka, pero hindi ka pumapasok, wala din, hindi ka din gagraduate. So, ganun din po yan. Sa gusto nating simpleng buhay na masagana naman, 'di ba? Kung hindi natin i-apply at hindi natin talagang kumbaga isa puso natin yung mga natutunan natin, talagang hindi natin makukuha 'yan. 'Di ba? true coach. True yan, coach. Tulad nga sa pagda-diet, di ba? Sabi mo, bukas na lang. Okay, kain ka na naman. Bukas na lang. Ganun, saka na. Ano din sa pag-ano mo ng future mo, di ba? Correct. Kasi ang future kasi is pinaghahandaan yan, hindi yung sakana. Sakana, ang bilis ng panahon kaya. Tingnan nyo, next week, after this, next week, September na po, bare month na po tayo. So Yes, matatapos naman po. lalabas na si Jose Marichan. Tama? Si Marichan, so kailangan, wag tayong magsasabi na sakana. O tignan mo, ilang taon na ba tayong OFW? Ilang taon na ba tayo makikipagtrabaho para sa pera? Di ba? So dapat, kailangan na natin yung pera ang mag-work na sa atin. Kasi tumatanda tayo di ba? So dadagdagan yung edad Correct. natin. So, Speaking natin of kasi alam, nagdadagdag yung edad natin, yes, dadagdag na yung edad ko this month, di ba? oo nga, no? Oh, anong So, gusto mong gift? wow, may nagsabi, ano daw gusto kong gift. Yun na. Para mag-ambag-ambag dito, Pero Gusto kong gift daw. Wow, ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong, anong gusto kong gift? ang gusto kong gift ni Ate Berna is alam ko yung simpleng buhay na maranya. Yes, Di ba? simpleng buhay na marangya. Yes. Yun. So, yun siya. Hi, Ma'am Ate Mercy. At si Ate Mercy Katungkad, nakita ko sa LP pero hindi ko na, kasi may lakad ako noon nakita ko siya. Ay, Ate Mercy, pwede kayong mag-attend sa Sunday. Dalhin mo yung mga kaibigan mo, lalong-lala na yung mga negative na mga kaibigan mo, para yung negative nila is magiging positive mindset. Oo, nakita ko siya sa LP noon Hindi ko alam kung kailan yun, basta nakita ko siya. Buhay Ayan. nagre-repeat lang sa buhok mo, wala kang problema, di ba? May free time ka, di ba? So, ganito. Parang, din, yung wala kang amo, nagagawa mo lahat, parang din sa buhay, di ba? Yung gusto mong magbakasyon, go! Gusto mong gumala, go! Gusto mong bumili ng ganito, go! Walang pumipigil kasi, bakit? Nag-create ka na ng passive income na may pera ka na Sabi nga hindi daw mabuhay pag walang pera. Mabubuhay daw sila. Ang sabi nga, simpleng buhay kasi walang pera. Sabi, di ba? Ang dami nagsasabi na, hindi na kailangan ng pera, God provide us. Oo, nandun na ako. Yun na tayo, no? Di ba, lagi natin naririnig yan, God will provide us. Pero, hindi naman tayo kumikilos. Paano tayo i-provide? Hindi. Din, di ba? Paano ibibigay ni God sa'yo yan, yung blessing, yung gusto mong i-provide sa'yo, kung hindi mo ka naman, tawag nun, gumagalaw. Diba? Yes, ko, ikaw na bahala, God provide us. Yes, andun na ako. Yes, nag-pray tayo, diba? Siyempre. Yes, correct. Every day, every time, ganun, basta every time, anytime ka mag-pray ka, God,
Pero dapat gawin din natin, di ba? Di ba? Yes. Ganun din. Correct. Nila na may nakapagsabi sa akin, hindi mo naman madadala yung pera sa langit. It's true. True. Hindi ko madadala yung pera sa langit, pero may iwan ako sa family ko, sa anak ko. Tama, Coach Bern? Yes, Kasi may correct. Big check yan. kasi may nakapagsabi sa akin na, ay, madami kang ang pera, pero hindi mo naman madadala sa langit. Yeah, nandun na ako. Hindi ko talaga madadala yung kayamanan. Pag namatay ka na, di ba? Pag napunta ka na sa langit, kung mapupunta ka man sa langit, di ba? Hindi mo madadala talaga. Pero, next generation, yung maiiwan mo ang makikinabang. Tama? Correct. Tama ko? Yun nga yung sinasabi na pili tayo kung ano yung iiwanan natin sa pamilya natin. Yung simpleng buhay na marangya or yung simpleng buhay na walang-wala. Di ba? Oh, yun. So, dapat, action din. Huwag tayong, lagi tayong nagdadasal, pero kung wala naman tayong ginagawa sa ating future, di ba? So, dapat, gumawa din tayo. Kasi si God, nagbibigay yan ng sign na, ng opportunity, di ba? Ito na, pero binitawan mo pa. Di ba? Yun na sana di ba? Ito na sana yung, ibibigay kasi ang minsan ibibigay ng God sa atin, kung hindi, yung material na bagay, yung isang tao, di ba? Yung isang tao, accidentally nakilala mo na nakapag-share sa'yo ng about ganyan. For example, about sa financial literacy, about sa ING, di ba? Binigay na si God sa'yo yung tao na magbabago sa ating mindset, sa ating buhay, pero hindi mo pa ni-grab binitawan mo di ba? Hindi mo inalam o kahit aralin mo naman, di ba? Alamin, di ba? Ganon. Pero hindi, in-ignore mo tapos sasabihin pa natin na, Lord, kailan ako yayaman? Lord, kailan ba ako tatagal dito, Lord? Di ba? So, kung sa akin naman, Lord ka ng Lord, pero wala ka namang ginagawa, nandyan pa rin din tayo sa amo natin, nagtitiis, di ba? Sinasabi natin na kailan ko malalampasan to na pagsubok, di ba? So, gawin natin, huwag tayong, parang sinasabi nyo gano'n na, go out your comfort zone. Di ba? Yes, correct. Yes, tama yan. Di ba? Yes, napakaganda. Ang ganda kasing pag-usapan yung para sa future ng family natin. Di ba? Wala namang taong ayaw pag-usapan kasi lahat tayo is pupunta talaga doon. Kung gusto, ano ba gusto natin? Mamatay na maraming utang? O mamamatay na may iwan sa ating family? Kasi lahat tayo is mamamatay at mamamatay talaga. Walang tatag sa mundo. Di ba? Correct. Dapat ang maibigay natin is yung karanyaan sa ating pamilya para maisip nila na pag in the future, ay thanks to kay mama, thanks kay papa, o kay sino man dyan, na nabigyan kami ng ganito. So, may bibigay kang pasasalamat or yung tinatawag na peace of mind. Di ba? Kasi nagawa mo na So, hindi na sila mahihirapan in the future. Di ba? Tama ko na? Correct. Di ba? Ayan. Bakit napaka-motivated ako ngayon? Tanongin niyo ako. Bakit nga ba? Siyempre, ang saya lang namin, no? Kasi siyempre, napaka-motivated ko. Kasi, yun nga, kinukuha ko na yung lakas ko sa mga anak ko. Kasi, blessed ako sa mga anak ko na bata pa lang sila, tinuturuan ko na, pati yung asawa ko, di ba? Tinuturuan ko na din. Basta, napaka-motivated ko ngayon kasi blessed ako talaga sa panahon ngayon, di ba? Although maraming struggle, di ba? Pero kinakaya sa tulong ni God, di ba? So, yun lahat naman tayo is may mga pagsubok, may pagdadaanan talaga, hindi talaga mawawalan. Pero nasa sayo yan kung paano mo i-handle. So, yun. Ako sa community na to na ING na meron akong makakausap, di ba? Kung lonely ka, may problema ka, di ba? Kung join sa isang meeting,
isang training ni Sir, CEO sa Isabela, sino nga yun, Coach? Sir Joanne? Hindi. Yung sa Isabela, doon nakilala Sir ni Joanne, Rose. Joanne. Oo. Sabi niya kung malungkot ka raw, kung gusto mo ng kausap, kung gusto mo ng tawag Kung nun, gusto kang, yun. yun nga. Kung gusto mong mabawasan yung kalungkutan mo, makipag-usap ka sa mga positive na mga tao. Yun, di ba? Nood ka daw ng mga video kung palagay mo ikaw lang yung may problemang gano'n, di ba, may pagsubok, may mga trials, manood ka lang daw mga videos dun sa portal natin kung member po tayo ng ING. Marami din pong mga stories doon na hindi ka lang pala gano'n, nag-iisa, di ba? So manood po tayo maraming pong video sa portal natin, sa ING. So yun, tapos yun nga sabi ni Coach Berna, makipag-usap ka sa taong motivated, positive mindset, hindi yung dagdagan pa yung problema mo o yung dinadaanan mo, di ba? So, yun, pag tayo, wag natin idadaan sa yun nga, tawag ng tatalon, di ba? So, dapat hanap tayo ng kaibigan na mag-a-advise sa atin. Yung community na hindi lang sa kalukuhan, kundi yung sa positive mindset, nagbibigay sa'yo ng mga advice, di ba? So, yun, makipagkaibigan kayo sa amin, charot. So, yun, minsan may kalukuhan, minsan masasaya din kami. Hindi lang kami friends dito, as in, family na po kami dito sa ING. So, yun. Ayan, so join po kayo. Ang ganda ng usapan namin sa simpleng buhay. Ay. Yes, thank you so much sa ating mga viewers. Yan. Okay, so 'di ba? Napakaganda talaga pag pagkakaroon kasi ng simpleng buhay, hindi lang sa hindi lang sa usapang maganang trabaho, 'di ba? Hindi lang sa usapang anong tawag nito, yung wala kang problema. Kasi 'di ba, magkakaiba, iba-iba kasing klaseng simpleng buhay ang gusto natin eh, no? So, nasa sa iyo na kung anong klaseng simpleng buhay ang gusto mo, 'di ba? Syempre, no. Hindi mo masasabing simple ang buhay natin kung hindi mo naman naibigay ang mga pangangailangan ng pamilya mo, 'di ba? Ayun, ang ganda ng usapan natin. Nakaka-inspire naman yung mga sinishare ng mga coaches natin. Unang-una si Ma'am Fel, and ngayon yung ating kasamang financial educator na din dyan sa Singapore, si Coach Aigelin. So, thank you so much, Coach Aigelin. Invite, yan. So, kahapon sana magla-live siya. Sabi ko, I'm not free kasi nito yung amo. Ngayon, Thursday kasi wala akong amo. Wala sila dito, nasa office. Pero, 2 o'clock onwards yung free ko kasi nga magsusunod siya, magluluto pa, multitasking. So, ayun. So, salamat Coach Berna to having here sa live mo, di ba? So, yun, nadagdagan. Ako din, natuto din ako sa sinasabi ko. Di ba? Hindi lang Yes, ayan, So, si Tin, tingnan natin kung available si Coach Tin ngayon. Invite natin si Coach Tin. Hindi lang sila natututo din kaya ako. Diba? Yes, ayan, si Coach Tin. Hello. Ayan. Kuhanin naman natin yung point of views ni Coach Tin kung anong simpleng buhay ang gusto niyang define simple life. Yeah, but Hi, Coach Tin. Yun, usapang simpleng buhay kasi tayo eh. Gaano ba kasimpleng buhay ang gusto mo? I-define mo in your own way. Hi, Coach Tin. Hello. Andiyan ka ba? Ayan, sige po. Sige, Coach Tin. The floor is yours. Hi, Coach Tin.
ba dito ang yung app na? Nasa narinig ako. Yes, yes. Mahina lang yung boses mo, sis. Madali. Tanggalin ko lang yung Bluetooth. Ayan, sige. The floor is Okay yours. na? Yes, okay na. Yan. Anong klaseng simpleng buhay? Define mo yung simpleng buhay na... Sige. Ah, dito ako. Okay. Ayan. Di lang. May ano ako sa ulo eh. Okay lang yan, sis. Okay lang. Pag sombrero lang ako. Nag-ano kasi ako eh. Nagtang ito. Nagkulay ng buhok. Nasa labas ka? Hindi. Sa loob. Pero nagkulay ako ng buhok. Ay, nagkulay ng buhok. Yeah. Wow. Ayan. So, okay na ba? Ano yung kanina ulit yung question? Okay, sige. Sige, go ahead, sis Tin. The floor is yours. Ano yung simpleng buhay na gusto ko? Yes. Ang i-define ng simple na buhay, no? Yung simpleng buhay na hindi ka na mamumroblema kung saan mo kukunin yung kailangan mo. Hindi ka na mamumroblema pag nagkasakit ka. Yan. Hindi mo na kailangan magngutang oras na emergency. Yun yung simpleng buhay na gusto ko. And then, magagawa at pabibili mo lahat ng bagay na gusto mo na hindi mo na kailangan maghirap o hindi mo na kailangan mangutang. Ganun yung simpleng buhay na pinapangarap ko. Yeah? Yes, okay. So, iba-iba kasi yung simpleng buhay na gusto natin, di ba? So, yun lang, i-define natin para sa sarili natin, no? Para sa pamilya natin, kung ano yung gusto natin. So, yun yung, syempre, no, napakaganda talaga pag yun yung usapan natin. Sige, go ahead, Coach Tin. Ano pa yung may dagdag mo doon? Ako ngayon, yun din, marami rin ako natutunan lahat din sa mga naituro sa akin o sa atin, ito ni IMG. Lahat yun natutunan ko, tsaka dahan-dahan ko siya ina-apply sa sarili ko. So far, yun nga masasabi ko, na i-define mo yung simpleng buhay. So, yun yung simpleng buhay na natutunan ko dito kay IMG. Na in the end of the day, or towards in future, hindi na tayo mahihirapan, hindi tayo magiging kawawawin. Dumating tayo sa tanda natin. So, gano'n siya. Yun, no, di ba? Ang ganda lang. So, syempre, dito natin yan natutunan sa pag-a-attend natin ng mga financial literacy class. Kasi syempre, hindi natin yan agad-agad natutunan. Di ba? Hindi natin yan alam dati. Wala tayong alam dati. Di ba, Coach Tin? Yan. So, congratulations, Sis Tin. Sa mga kaibigan natin dyan, nandyan po si Coach Tin, si Coach Aigeline. Sa Singapore, magkikita-kita po kayo dyan sa Sunday. Yan. Sige. I-shout out mo na yung event dyan sa Sunday, Coach Tin. Si Jeline, ikaw na lang. Tapos na ako. Dami ko na sinika. Ate Maripa, hello po. Thank you for watching. Shout out natin sa Ate Maripa. Ayan. Ayan. Ay, okay. Natakpan yung screen mo. Paano to? Ayan. So, sa Sunday, meron kami face-to-face financial seminar. So, calling to all OFW na andito sa Singapore, no? Para matutunan po natin itong pag-manage ng ating pera. Ika nga, sabi nga nila, we help them, matutulungan natin sa kanilang financial destination, no? Kasi milyong Pilipino nagtatrabaho, pero tumatanda na walang ipon. So, ngayon, ano natin yan? I-reverse natin yan na tatanda sila. Ngayon tutulungan natin na tatanda sila na merong ipon. Diba? Hindi lang, not growing old, but also growing financially.
para hindi na sila tatanda na parang kawawa. Eh tayo, okay na tayo. How about yung sila na hindi pa nakapagsimula, tama? So ito yung tutulungan natin na i-transform ang kanilang financial difficulties in destination. So, ayan po. So, sa Sunday, kung available po kayo, no, just for 1 hour, 2 hour, bigyan po natin ng time para din natin sa future natin ito, no? Hindi para sa iba, kundi para sa atin. Ayan. Ayan, thank you so much, Coach Tin, no? So, ang ganda, no? Ang ganda ng usapan natin. Simpleng buhay, di ba? Define kung anong klaseng simpleng buhay ang gusto natin, no? Para sa sarili natin, hindi para sa sarili natin, kundi para din sa pamilya natin. Ayan, thank you so much, Coach Tin. Ayan. Okay, so, Ayun, pwede nyo comment din kayo. yes, Comment pwede din din yung mga silang nanonood. yes, oo, sige. Ayan, pwede po kayong magtanong dyan, yung mga nasa baba dyan na nakikinig, no? Pwede rin kayong i-chat yung kung ano yung meaning din sa inyo ng simpleng buhay para basahin din namin para kami natututo din kung ano yung pong meaning sa inyo ng simpleng buhay. Kasi yung meaning sa amin, ganun din meaning sa kay Sistine. Diba? So, sa inyo din, ano po yung meaning sa inyo ng simpleng buhay. Pwede nyo pong i-chat dito, comment below. Ayan. Sa mga nanonood po. Hindi ako marunong magtawag nun. Pwede kang mag-ano dyan, mag-mention ng pangalan dyan, be, sa baba. Ay, nawala Comment. naman ako. Nawala naman ako. Andyan ka pa, andyan ka lang. Nawala, hindi ko na makita yung mukha ko. Napanood ko yung isang video mo. Nandyan ka lang. Nawala ka na ngayon. Join ka ulit. Ayun, join ka ulit. Kasi nawala ka. Ayan. Okay na? Andyan ka na? Ayan, nakikita mo na yung sarili mo? Ayun na. Gagawin ko sana yung pag-mute, hindi ko mapindot kasi maraming sa screen. Ayan, so yung alaga ko, ayan. Pati yung mga amo ko, no, gusto nila din yung mga ganyan, no. Kaya mga amo ko, they understand talaga yung sa future kasi advance yung mga amo ko mag-isip. Diba? Chinese pa nga, diba? Ang advance mag-isip. Tayo pa kayong mga Pilipino. Yes, dapat correct. advance din tayo mag-isip. Diba? So, yun. Ayun, nawala na si Tin. Wala si Tin. Nagkulay siya ng buhok. Oo. Sa akin niya, may uban nga din lumabas. Ay, puting uban. Ayan. Okay. Yan, pumasok lang po yung gustong pumasok. Umakyat. Yes. Sige po, pwede po kayong magtanong dyan. Yes. Kung may mga questions kayo, kung paano ba, di ba, baka may gusto kayong matutunan regarding sa pag-ipon, sa pag-invest, yung step by step na gagawin natin. So, pwede kayong mag-comment and pwede kayong mag-message sa inbox. Ayan, pwede kayong makipag-coordinate kay Coach Angeline kung gusto nyo makipag-meet up dyan sa Singapore. And dito naman sa Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng, ayan, mahina daw ang signal ni Coach Tin. Okay, mahina daw ang signal, baka malayo siya sa internet niya. Ayan. Sa mga gusto po ng book na to, ayan, meron po kaming online form nito. Kumbaga, pwede nyo nang mabasa ang ilang page nito about po sa pag-iipon ito. Ayan. The Secret to Saving and Building Your Future. So, ito yung book na napakagandang basahin nyo po. Mas marami po kayong matutunan kung mabasa nyo po ito. Ayan. Diba? So, pwede nyo po akong i-PM para mabigyan ko po kayo ng kopya na libre. Yes, totoo po yun. Yes. Libre lang po yun. Libre po ang kopya ng book na to
through ebook po. Ayan, libre po yan. Bibigay ko po sa inyo yung link sa mga gusto pong makabasa ng book na to. Ayan. Yan. Okay. So, yun. So, time check, 3:25. So, Coach Berna, salamat ulit sa pag-invite. Then, nakapag-share din ako dito sa ating kwentuhan about simpleng buhay. So, ako natuto din ako, di ba? So, yun, maraming salamat sa mga nanonood, di ba? Nag-comment. So, yun, hanggang dito na lang siguro, Coach Berna, kasi I need to, nung sa alaga ko, nagbabasa na mag-isa. Yan, so, turuan ako muna siya. So, nag-self-study din yung Nagbabasa ng alaga ko. mag-isa. Yeah, nasa-study. And then, kailangan ko ding mag-work again. Ayan, kasi maghapon na naman. Yan, so tomorrow is a Friday. Dapat, lang tayo. Think positive lang talaga. Diba? So, araw-araw naman is may pagsubok. Araw-araw naman may mga trials na bigay sa God. So, lang tayo. Think positive lang. So, yun, maraming salamat ulit, Coach Berna. Thank you so much, Coach Aijeline, Coach Fel, Coach Tin. Thank you so much for joining me here. Yun, no? Hanggang sa susunod na topic natin. Stay tuned po kayo kasi iba-iba po yung topic natin everyday. And I hope na nakakatulong po sa inyo. God bless everyone and have a good day. God bless. Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you. God bless.